Hello guys, ako nga pala si Rain at subukan kong gumawa ng tutorial video paano magsimula sa paglaro ng Pokemon TCG Packet. Medyo sumisikat itong larong ito ngayon worldwide. Actually, kalalabas lang niya sa Pilipinas about 2 weeks ago, more than 2 weeks ago. Nakapagsimula na ako ng ibang account. Ngayon, gumawa ako ng bago para i-share sa inyo paano gumawa o magsimula sa Pokemon TCG Packet. Let's go! Start na natin. Kung balak nyo ilink ang inyong account, ang inyong Gmail account, make sure na ilalagay yung taon ay nasa 18 plus. Dahil kung hindi nyo ilalagay na 18 plus ang inyong edad, hindi lalabas yung Gmail account na link. So make sure na nasa 18 plus ito. And just click the terms of use. Close. Wala naman nagbabasa. Privacy notice. Close. Tapos check nyo. Agree. Okay. Tapos choice nyo kung gusto nyo mag-agree dito sa privacy notice. Okay. Create nyo save data. So, ngayon, di ko muna ito ililink sa aking Gmail account dahil explain ko sa inyo later kung bakit. Not now. Okay. Download lang natin yung patch. Saglit lang yan kung gusto nyo yung internet. Panoodin ang konting animation, ang intro. Okay, next. Let's type our name. Type natin pangalan natin. Okay. Make sure na medyo sure na kayo kung ilalagay yung pangalan. Hindi nyo pwede itong paligtan within 30 days. Oh, nice. Marowak EX. Baka makuha natin first deck ay fighting type. Fix na kasi yung nakukuhang EX. May 3 EX sa unang bukas ng pack. At ang nakuha natin ay Marowak EX. So, malaki yung chance na baka yung makuha natin first deck, first deck ay tag slash deck. So, follow lang natin yung instruction para matapos na natin simula tayong laro. Tapos buksan natin yung mga free na binibigyan na booster pack. Ang unang target natin ngayon mag level 3 para ma-unlock itong battle. Yung iba, may ritual na ginagawa para magbukas ng pack. Ako, isang scroll or 2, 3, paikutin ko lang siya ng ilang beses. Tapos kung ano yung saan siya titigil, yun yung pipiliin ko.
Sortehan lang naman to eh. RNG. Random number. Oy, nice. May Cubone na tayo. Nakakuha tayo ng Marowak Next kanina. Tapos binigyan tayo ng Cubone. Maganda simula ito. Sabi nga, pag nag-open ka ng pack, bibigyan ka ng EXP para mag-level up ka. Dito sa Wonder Pick na to, yung bonus pick, always yung makukuha yung rare na card. Kung ano man yun. Kahit ano man yung piliin nyo na card na nakataob, surely na ang makukuha nyo ay laging yung rare. Pili tayo number. Kunyari number 4. 1, 2, 3, 4. Pang. Meron na tayo rare. Nice. Meron tayong libreng dalawa. Gagamitin na natin yon para mag-level 3 tayo. Open pa tayo ng pack. Oh yes, British. Giotto, Ratata, Dollar. Okay, hindi ka nakagandaan pero pwede rin. Hindi na sila na kailangan natin, mabubula natin yung Bulbasaur. Open pa tayo. PG. Nakakuha ito Pidgeotto kanina. Pidgeotto na lang. Pinchin and wala na. Yun. Hindi tayo nakakuha ng magandang 5. Try natin ang Wonder Pick. Pidgeot. Try natin ito. Baka makuha natin yung Pidgeot. Mabubuo na natin yung PG. Ito lang kailangan natin Pidgeot. Sorting kaya tayo. 1, 2, 3, 4. Ito. Now.
Ito yung para sa Wonder Peak. Kung yung isa kanina na Pikachu Hourglass, yun yung para sa booster pack. Ito naman yung speed up or reduce time para sa Wonder Peak. Yes, and we are level 3. Level 3 tayo. Bukas na yung battle. So, bakit kung kailangan hintayin mag-level 3 tayo? So, ito. Yun, libre na muna tayo booster pack. Let's check yung battle para makita natin kung ano yung deck na makukuha natin. Nakalak pa yung deck dahil kailangan natin tapusin yung guide. Ngayon, explain ko sa inyo bakit hindi ko nilink yung aking Google account, yung aking Gmail account dito sa account na to. Una, dun sa mga free booster pack na nakuha natin, medyo minalas tayo ng mga nakuha. Hindi ganun kaganda. So, in case na hindi mo nagustuhan yung mga nakuha mo, yung mga free na binigay sa atin, pwede mong i-delete yung data dito sa account. Tapos gumawa ka uli ng bago, magsimula ka uli ng bago para subukan mong bumunot uli at baka dun sa sunod na bunot mo, yung sunod mong gawa ng account na yun, mas maganda yung makuha mo. Dun mo i-link yung iyong Gmail account. Yan, tinuturuan tayo kung paano maglaro. Paano mag-battle. So, explain ko sa inyo. Itong unang ito yung active spot, tapos ito yung bench spot. Dito natin ilalagay yung active Pokemon. Yun yung magiging opponent ng active Pokemon ng kalaban natin. Tapos dito sa bench spot, medyo pagdadaanan natin yan. Ito dito sa bench spot, dito mo ilalagay yung mga Pokemon mo na basic para in case na matalo yung nasa active spot mo, meron kang ilalagay. Dahil pag natalo yung active spot mo na Pokemon, yung Pokemon na nasa active spot, tapos wala kang nakalagay sa bench, talo ka na agad nun. Instant talo ka na agad nun. So,
make sure na lagi ka merong nakalagay na Pokemon sa iyong bench spot. Ito naman yung mga cards na hindi pa nabubunot. Meron tayong 20 cards sa simula ng game, tapos 5 yung bubunutin. So may 15 pa na nasa deck na hindi pa nabubunot. Ito yon. Tapos ito yung hand. Next, prepare for battle. Gawin nyo tong mga mission na to, tong guide na to, dahil meron libre, may libreng cards at may libreng rental deck. Tapusin natin to, prepare tong guide na to, tong 1 to 6, para makita natin yung deck natin. Kung maganda yung deck natin, kung fighting yun, para sa akin, na trip ko, kung fighting yun, baka kahit pangit yung nakuha natin kaninang mga cards, hindi ganun kagandahan. Pero kung fighting yun, baka i-link ko na yung Gmail account dito. Tap and hold. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang pwede mo lang ilagay sa active spot or sa bench spot na Pokemon na itong nakalagay na to, basic. Itong basic lang pwede mong ilagay. Tapos ito naman, ang HP. Ito yung energy na kailangan, which is electric. Tapos ito yung damage nung move. So, ibig sabihin, kung meron kang nailagay na electric energy dito sa Pokemon na ito, pwede mong gamitin yung move basta sakto yung nilagay mong energy para magamit yung move. Tapos itong 20 na damage na to, yun yung babawas dun sa HP pero sa kalaban, hindi dito. So, ilagay natin si Pikachu. Tapos, ilagay natin si Eevee. Ilagay natin si Eevee. Then, start button. Ayan. Gamit tayo ng attack. Paano umatake? Yan. Ito yung sinasabi niya. If you first to reach 3 points, ito yun. Ito yung sa kalaban mo, siya yung panalo. So, yun yung target mo. Kailangan mo talunin yung Pokemon na nasa active bench or yung basta makatalo ka ng tatlong Pokemon ng kalaban, panalo ka na. And take note na pag natalo mo yung EX ng kalaban, instant 2 points yun. Ayun o. Panalo. Energy. Turo naman tayo paano maglagay ng energy. Yun. Attach energy to Pikachu. Ang kailangan na energy nung move ni Pikachu ay lightning energy. So make sure pag maglalagay kayo ng energy kay Pikachu or sa kahit anong Pokemon nyo na nasa active or bench spot, yun yung tamang energy na kailangan nila. Pag ito naman, tulad nito, kulay puti na may star, colorless ang energy na kailangan nito. Ibig sabihin, kahit anong energy ilagay mo dito, magagamit niya yung move na yun. Panalo na uli, oh. Max natin.
Lagay daw natin si Pikachu sa ating hand. Yan. In case na ma-knock out si Eevee, meron tayong nakaabang, meron tayong sub dito sa ating bench spot. Tak. Titira nyo yung kalaban. Pag tira ng kalaban, dahil 30 yung damage nung attack ng kalaban, patay yung ating Pokemon nasa active spot. So, kung di natin nalagay si Pikachu kanina, talo na agad tayo nun. So, kailangan natin lagi maglagay ng Pokemon dito sa bench spot. Ito, bakit naglagay na agad ng energy tapos pina-atake na agad tayo? Bakit daw? Dahil yung damage ni Pikachu ay 20, siguradong patay na yung kalaban natin sa Charmander at buo na yung 3 points na kailangan natin para manalo. So, sa tingin ko, dahil dun sa ganung dahilan, hindi na pinalagay yung game yung Pokemon na nakuha natin. Okay, last one. Last two. Attach energy to Snorlax. Lagay daw ng energy kay Snorlax. Take a closer look. Ito, tulad nito. 4 na colorless energy ang kailangan ni Snorlax. 3 lang yung nailagay natin. 3 lang. So, no choice tayo kundi tapusin yung turn natin dahil wala na naman tayo magagawa eh. So, end turn na. Ganun din yung kalaban natin, wala na rin siya magagawa kundi mag-end turn. Dahil, kulang din yung energy niya, walang magagawa. So, ito na yung pang-4 na energy natin. Pwede na natin yung gamitin yung attack ni Snorlax. Na panalo. Yan, ito naman yung evolving. Sabi ko nga sa inyo kanina, basic lang yung pwede nating ilagay sa active spot sa simula at sa bench. Ngayon, pagkatapos natin ilagay yung basic, next turn, pwede nating i-evolve yung Pokemon tulad nito. Pero ito, stage 1 na to, ibig sabihin, pagkatapos mong ilagay yung basic, ang sunod mong ilalagay sa kanya kung i-evolve mo siya ay stage 1 Pokemon. Ang susunod doon, ito, stage 2 Pokemon. Kalimitan, halos lahat ng stage 2 Pokemon mas malakas. Ang problema nga lamang diyan, yung pag-iintay mo ng turn para mabuo mo siya. Kung mamalasin ka, baka di mo agad siya mabunot dito sa iyong deck. So, marami kang preparation na kailangan gawin bago mo ma-achieve itong stage 2 Pokemon. Depende rin kung saswertehin ka. Yun, natapos na natin yung basic guide. Pwede tayo magsimula mag-battle. Pero check muna natin yung deck na ibinigay sa atin. So, tingin ko fighting deck dahil Marowak EX yung nakuha natin kanina.
Kung gusto nyo mahasa ng paglalaro dito sa battle, try nyo tapusin itong mga solo battle. Slash to death nga. Depende sa kung anong, dun sa pinakaunang booster pack na binuksan natin kanina, depende doon kung ano yung deck na ibibigay sa iyo. Pag ang nakuha mo ay si Executor EX, ang ibibigay sa iyo ay si na unang deck ay si Pincer deck. Ito sa slash deck yung nabigay sa atin. Magandang pasimula ito dahil yung buo kasi nito, ito kasi ang lakas kasi nitong si Onyx. Pwede na natin gamitin ito. I-edit lang natin. Pero next time na natin gagawin yan. Medyo matagal na itong video. So, tulad nito. Medyo, tingin ko naman, para sa akin, parang okay nang gamitin siya. So, pwede ko nang i-link yung Gmail account ko dito sa account na to. So, kung gusto niyo siyang i-link, punta kayo dito sa Adobe, account, tapos sign in with Google. Ito lang yung gagawin niyo. Kung nagustuhan niyo yung mga nakuha niyo dito sa unang libreng booster pack na binigay sa atin. Pero kung hindi naman, try again, delete niyo yung save data. So, sabi ko, delete niyo yung save data, tapos simula uli kayo doon sa simula hanggang makuha nyo yung gusto nyong deck or gusto nyong card. So, paano yan ha? Medyo mahaba na itong video. Tapusin na natin dito. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa aking video. Ako nga pala si Rain. Thanks.